Okay, welcome back. Nagbabalik na naman kami sa Haplos Podcast. Ako to si Mr. Palos at ito kasama ko ang ating host si Mr. All Sunday, episode number 8. Mr. All Sunday, i-introduce na naman yung ating pinaka-special guest. May special guest tayo ngayon. Guys, napaka-special ng ginagawa niya sa buhay ngayon. Trabaho niya kakaiba. Grabe Okay. ka naman sa kakaiba. Ano po bang pangalan ninyo? Magpakilala po kayo sa mga ating manonood. Ako si Bea. Wait lang. Ano ba? Dapat ba? Ay, ulit na. Ano ba? Dapat ba apelido? May apelido ko? Wala na, okay na yun. Pwede na. Okay na yan. Okay. Ulitin nyo. Seryoso ba? Kasi sabi ko, wait lang. Kasi wait lang, ano nyo muna. Pwede Paano pa. ba dapat? Wait lang. Naka-live po, naka-live. Hindi mo to, ulit. oo. Kaya, wait lang. Alias Bea ka Ano na. naka-live? Bawal ba i-end? Hindi, syempre, tuloy-tuloy na yun. Inaasahan ng viewers namin ganitong oras. Nagpo-podcast na kami. Ay, talaga. Ay, nag-comment. O sige. Okay, Ay, may nag-comment. si alias Bea po kasi isa po siyang casino dealer. So ngayon tatalakayin natin ano ba yung mga perspektibo ng pagiging casino dealer. Kasi first job ko to sa casino industry. Noong una, kala ko parang mahirap, ganon. Pero sa katagalan naman, napag-aaralan, tsaka na-enjoy ko naman. Ayun. Okay, napakagaling po ng sagot ng ating guest. Miss Bea, paano nyo po ba nahanap yung trabaho ng casino? Saan nyo po ba nakita yan? Nag-send lang ako ng resume sa nila. Siguro matagal na rin na nag-send ako ng resume, mga 3 months. Tapos, kinontak nila ako through text. Tapos yun, pinapunta nila ako. Tapos yun, nag-prepare lang ako, nag-research ako kung ano yung pagiging casino dealer, ganon. Kunwari, kung ako, gusto ko magtrabaho dyan, pwede bang, bulungan mo yung HR na, ito, magaling to. Parang gano'n. Ano bubulungan? Bubulungan ko yung HR? Hindi. Ganun na nga. May ihulog nga dun yung resume mo. May box kasi sila dun. Siguro pwede kitang i-recommend sa PM manager na makakilala o ganon. In case na maano ka ng pag i-interviewin ka na. Pero wala kasing ganon dun yung palakasan. Walang gano'n, sayang naman. Ikaw, Ba't Mr. Palos, malulungkot ka? nababaliw na ako sa ginagawa ko. Okay, ang dami kong nalalaman yun. Pero Miss Bea, paki-explain naman, ano ba yung ginagawa mismo ng casino dealer? Kasi yan, bibigyan ka nila ng games. Pero ang unang games dyan na pinaka-main yung Baccarat. Yung parang Lucky 9 siya. Pataasan kayo. Ganun. Mapakarat yun. Tapos, nung una rin Baccarat ang kala ko. Pero Baccarat pala yun. Yung pronunciation. May accent, no? Accent. Hindi. Silent T. Baccarat. Kaartihan niya lang yun, Mr. Palos. Accent tawag dun. Lagi ka din siya. Uy, si Mr. All Sunday po siya. Hindi po sino yun? Tapos yun nga. Tapos binigyan na ako ng games ng Sikbo Roulette. Nako. Tapos Ano yun, po? Baccarat. Sikbo. Yung Sikbo, parang yun dun sa, parang fun games lang siya. Tsaka money wheel. Search nyo na lang para may idea kayo kung ano yun. Pero Miss Bea, yung poker, hinahawakan niyo ba yun? Wala pa. Wala pa. Kasi yung mga ganong games, kumari yung poker, punton, yung mga blackjack, ganyan. Tapos yung craps. Mga pang na yun, experience dealer. Kasi ako bago pa lang kaya hindi pa ako nabibigyan nun. Yung mga matatagal lang, yung nabibigyan ng ganun games. Kasi Ilang medyo years na? mahirap. Mahirap. Oo. Ilang years na ba kayo sa industry na yan, Miss Bea? Wala pa akong years. Pa lang, 4 months pa lang. 4 months? Mm-mm. Okay.
Miss Bea, Okay. pag sinalang kayo dyan as a dealer, parang meron bang exam or minimum na kailangan yung time na i-practice? Kasi nakakatakot naman no kung mamaya 1 milyon nung nakataya tapos biglang nagkamali yung dealer, no? Hmm. Sa training, nung nag-training kami, ano yon, almost 3 weeks. Tapos yung pang 4th week namin, inano na kami sa floor, sa gaming floor. Kasi may training room sila eh. Siyempre, talagang dapat ite-train ka muna kasi hindi rin basta-basta maging dealer. Kasi siyempre, pera din yun yung chips. So, kailangan dapat pag magbabayad ka, sigurado ka. Lalo yung mga computation kasi yung computation doon may times 8, times 11, times 12, tas times 20. Ayun yung mga sa side bets. Tas yun, kaya dapat aware ka, tsaka dapat alam mo yung kung paano mag-compute gano'n. Hmm. Ano naman dapat gawin? Paano pag nagkamali yung dealer? Anong gagawin ng casino? Ganito yan, pag nagkamali kasi yung dealer, kunwari nag-overpayment siya, or may mali siyang nagawa, naka-monitored kami ng CCTV. Kumbaga, kunwari may kinuha kang chips, alam nila yun. Makikita nila yun sa CCTV na monitor. Kaya pag may ganong insidente na nagkamali ka or may nangyaring ganon nga, tatawag agad ng CCTV yun dun sa PM. Tapos i-inform kami na ayun nga, nagkamali. Tapos pag medyo mabigat yung salto mo, ang mangyayari, bibigyan ka nila ng IR. Kumbaga report yun, incident report ganun. Hmm. Anong consequences nun, Miss Bea, pag nabigyan ka ng incident report? Actually, ano no, yung sa team track mo. Kasi yung team track, ayun yung parang history mo yun eh, dun sa work mo. Wala pa naman na ano, tawag dito, wala pang, wala pa yung, kunwari di ba nag-overpayment ka, tapos papasagot sa'yo ng casino. Walang ganun dun. IR lang talaga, kung paano nangyari, ganyan. Kung ba't mo nagawa, ganun. Hmm. Ikaw, Mr. Palos, may katanungan ka pa? Madami tayong tanong. Kung tutusin Okay. sa casino kasi, napapanood ko lang yun sa mga teleserye kay Coco Martin, Julia Montes. Nagkakaroon ba din ba ng sa totoong buhay ng mga alitan yung parang may mga bodyguard sa gilid tapos nagkakaambahan? Ay, oo, marami. Karamihan ng mga nagagawa yung mga Chinese eh. Marami rin kasi doon Chinese na naglalaro. Kasi may ng mga nag-aaway. Pero pag ganun kasi sa casino, mahigpit yung security. Pag ganun, inaawat na nila. Or di kaya pag nababan sila. Yung mga player na bastos, ganyan. May isang beses nga Chinese siya, nasa VIP. Natalo siya ng 160 million. Tapos sa sobrang inis niya, dinuroan niya yung dealer. Tapos binaton niya ng pitsa, kami na tinatawag. Ayun yung parang tagapagtanggol namin. Kaya ayun, binan yung player. Tapos kinasuhan yung player. Tapos pinagbayad siya. Binayaran niya yung dealer na binaton niya ng chips. Grabe yung ugali Alam nun ko ah. 100,000 yung binayad dun sa dealer. Parang Swerte naman sila ng dealer na yun. parang mga don yun no. Don Mafia. Yung Mm. mga ganun Pero ugali. oo nga, buti nga mabait yung sa Union namin. Inaksyonan nila kahit malakas yung player magtaya. Siyempre, kawawa yung dealer, di ba? Pinagtanggol. Pero may mga Ikaw, insidente din ba Bea, na tumataya bigla yung parang talo na tas tinaya yung bahay, tinaya yung kotse? May mga ganun ba? Tinaya yung asawa kung may ganun? Wala naman kasi siyempre yung tataya mo lang naman dun sa table namin yung chips. Pero ang pagkakalam ko lang sa mga ganong yung parang ubos na ubos na, may mga financer kasi dun sa mga casino. Kunwari may kotse ka, tas isasangla nila yun, gano'n. Kumbaga may mga tao ring nagnenegosyo ron, yung nagpapautang tas may interest. Maraming gano'n na Chinese, papautang ng chips,
Tas 'pag mananalo sila, parang may percent, alam ko nasa 20% o 10%, mga gano'n. Every panalo 'yun, Kaya ang iba kumikita rin dun sa casino. Pero Ginagawa nilang negosyo. okay, napakagandang impormasyon po nung sinabi nung guest natin. May tanong ako, pwede bang magpasok ng baril dun yung mga naglalaro? Kasi Wala, bawal. bawal. Kasi napanood ko Oo, kasi sa may Armalite sa palabas. kasi sa palabas 'yun, pero bawal. Mahigpit talaga security dun. Kasi nabalitaan niyo ba 'yun dati, yung sa Resorts World? Yung Yung sinunog niya yung nagpa-shortcut. table. Oo. Siyempre iniiwasan yun mangyari. Kasi 'di ba nakakatakot? Kaya mahigpit pala talaga, no? Ano masasabi mo Eh, dun, Mr. Sunday? Mahigpit pala, no? Kala ko dati madali Sobrang lang. higpit. Hindi pala oo, basta-basta may Hindi basta-basta sa casino. Ngayon, Miss Bea, may tanong ako sa'yo. Ikaw personally, Miss Bea, may mga na-experience ka bang pang mamaltrato ng mga clients? wala naman. Siguro yung mga verbal lang gano'n. Pero 'pag harassment kasi puwede ka ring magreklamo, Pero so far naman wala pa naman akong na-experience na gano'n. Sabi Okay. mo, Miss Bea, verbal. Ano bang mga sinasabi sa'yo? 'Pag kunwari talo na 'di ba, magmumura sila ganyan, minsan mumurahin ka. Pero 'pag gano'n kasi iniisip ko nalang naiinis sila. Kasi yun, Naiinip Mm. talaga sila. siyempre 'di Hindi ba mo na kunwari kailangan talo ka na ng isipin. milyon, oh, talagang bad trip yun magmumura. Pero Talagang dapat karamihan ano, karamihan naman ng players kasi dun mga naging kaibigan ko na rin. Mga kunwari nakapagkuwentuhan gano'n, kakwentuhan na. Okay, okay. Ikaw, Mr. Palos. oh, siguro masasabi ko diyan, Miss Bea, may recommend mo ba yung pagiging casino dealer sa mga gustong maging casino dealer? Para sa'kin, oo. Pero depende kasi sa tao, May kasi yung pagiging casino dealer, may pros and cons, parang gano'n. Kasi shifting kami, Kumbaga kailangan mag-a-adjust ka, yung body clock mo, gano'n. Pero kung gusto mo naman yung ginagawa mo, na-e-enjoy mo, puwedeng-puwede sa'yo maging casino dealer. Free meals kami, ta's may shuttle. Kumbaga swerte na kami dun sa company na pinapasukan namin. For me, kasi yung iba maarte, sasabihin nila, "Ayaw maging casino dealer kasi nga kasi puwede magsigarilyo 'di ba, mag-smoke." Pero sa'kin naman tolerable naman yun. Kasi hindi naman lagi-lagi may nagyoyosi, kaya okey lang para sa'kin. Okay, mukhang okay naman talaga din. Okay din ba yung time? Flexible ba? Nagagawa mo pa rin na sa mga pamilya mo, nakakasama mo pa o talagang haggard kayo diyan? Sa time naman, depende na rin sa'yo, Kasi doon sa'min kasi ang day off namin 2 days. 5 days kami nagtatrabaho tapos 2 days kami nagpapahinga. Tas may leave naman kami, VL tsaka si SL. Tas yun, 'di naman sila mahigpit. 'Pag nagkasakit ka, intindi naman nila yun, ganyan. Basta lagi mo lang i-inform yung HR 'pag mag-a-absent. Tsaka yun nga, para sa'kin naman okey din kasi 'pag kunwaring day off ko naman nasusulit din kasi 2 days naman. Kasi sa iba isang araw lang day off nila, Mukhang masaya yung posisyon na pagiging casino dealer. Pero sa tingin mo po ba, nakikita mo ba yung sarili mo diyan in 5 years? Parang diyan ka pa rin nagka-casino dealer or may iba kang gusto mapuntahan? Actually nung una, ang plano ko talaga kukuha lang muna ako ng experience.
para makapag-ibang bansa, ganyan. Pero sa ngayon kasi gusto kong tumagal dito sa company para mas maging ano ako, anong tawag dito, para maging mas skilled tsaka yung experience. Kasi 'pag mas matagal yung experience, mas marami kang opportunity makapag-abroad or mag-cruise. Siguro pagkatagalan na, kung mas may magandang opportunity na makapag-cruise ship ako, iga-grab ko. Mm. Pero sa ngayon, sa katagalan mo diyan, sa tingin mo ba na-expand mo na yung skill set mo tsaka nagkaroon ka ba ng mga valuable experiences na hindi mo pa na nakukuha dati sa mga dati mong trabaho or sa kung saan ka nag-aral? Para sa'kin, oo. Kasi ano, first job ko 'to tapos ayun marami marami rin akong natutunan. Tsaka yun nga, na-e-enjoy ko yung trabaho ko. Ang importante kasi nag-e-enjoy ka sa work mo, para kasi wala namang madaling trabaho. Ang importante dapat nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo para alam mo yun, kahit papaano hindi siya gano'n sobrang nakaka-drain. Tapos ang ano ko, yung kasi mahilig akong kunwari yung makipag-communicate, ganyan. Ayun, nagkakaroon din ako ng mga ibang kaibigan dun. Tas yun. Okay, sa mga nakilala mong kaibigan naman, meron bang mga tao diyan na ano na eksperyensado na yung talaga may natutunan ka, nabigyan ka ng bagong perspektibo? Sa mga ka-work ko, Pwedeng ka-work, pwedeng baka clients. oo, ano, iba't iba kasing istorya din nila, pagdating sa casino, May mga player na siyempre nakakausap mo na ba't ba sila nagsusugal, ganyan. Kasi dun nga daw sila masaya. Tapos sa mga ka-coworkers ko naman, 'pag ang madalas ko nakakausap din kasi yung mga matatagal na dun, yung mga bisor, gano'n. Kaya ayun, nag-a-advice sila na maganda nga raw yung work dun sa casino, basta sipagan lang. Tsaka anong tawag dito, sipagan lang. Tsaka yun nga, masaya naman yung work namin. Kasi sa panahon din ngayon ang hirap maghanap ng work, 'di ba? Kaya ayun. Tama, tama yung sinabi ni Miss Bea. Agree ka ba dun, Mr. Sunday? Agree ako sa mga sinabi ni Miss Bea. Grabe, napaka-informational. Malalaman mo talaga yung ins and outs ng pagiging casino dealer. Tama, tama. Pero Bea, may tanong ako. Yung work environment, hindi naman toxic kasi kadalasan ng mga ganyang company, naglalamangan, nagsasapawan yung mga employees. Kamusta naman doon banda? Sa'min kasi, parang wala namang gano'n kasi wala kaming boss diyan, O kumbaga yung wala kang yung araw-araw may amo ka, wala, kasi araw-araw iba-iba yung nalalagyan namin ng pit. Yung pit kasi ay yung kung saan ka malalagay ng kung saan lugar ka magdi-drill. So kumbaga paiba-iba yung nagiging pit manager namin dun, yung bisor. Kaya parang hindi naman gano'n ka-toxic. Siguro toxic lang 'pag kunwari may attitude talaga yung mga kasama mo. Pero lilipas din yun kasi kinabukasan di mo na makakasama yung mga yun. Iba-iba. Oo, paiba-iba. Ayos yung ganong sistema. Kumbaga wala kaming yung pinaka-boss, gano'n. Oo. Meron siguro yung mga GSM, ayun kasi yung pinakamataas na dun. Tas yun lang, yung GSM kasi lilibot lang yan sa floor. Tapos titingnan kung tama ba yung ginagawa mo, gano'n lang. Pero yung mamanduhan ka, wala namang gano'n. Ganon pala yun. So ito, mag 1 minute break lang muna kami. Okay guys, nagbabalik kami. Ako to si Mr. Palos.
Kasama ko si Mr. All Sunday at yung ating guest, si Miss Bea. Alam nyo na, nag-CR lang, imihi lang, nag-bathroom lang, nag-comfort break lang. Ngayon balik na kami. Ngayon may tanong ako, Miss Bea, totoo ba yung naririnig ko na yung mga bellhopper daw, umaasa daw sa mga tip daw ng mga foreigner? Ibig sabihin ba nun hindi sapat yung sahod na binabayad sa kanila? Or ng mga iba-ibang kasino? Tungkol kasi sa tip, bawal kasi kaming tumanggap ng personal tip. Siguro nasa sa kanila na yun kung paano nila kukunin yung tip. Pero kasi bawal yun. Ang tip kasi namin centralized. Ang marami kasi doon din, yung mga player na lagi nang hihingi sa mga big time player. Ang tawag sa kanila, juging. Kumbaga, nangingi sila pag kumari nanalo, which is bawal din yun. Inuhuli din yun ng security pag may nakitang ganun ng jujuging. Talaga? Bawal pala ang tip? Oo, personal tip Kung kumari kukunin Gcash mo. Pag nalaman ng security yun, na may nangyaring ganun na nag-tip sa'yo ng personal, well, ano yun, kumbaga, bawal yun. Yung tip namin, may tip box din kasi kami dun eh. Doon lang nilalagay lahat ng nagtitip. Tapos centralize yun, hahatiin yun per cut-off ng sahod namin. Bawal pala yun, pero napaka-common na nagtitip kasi pag nakita mo yung mga nagbubuhat ng bag lagi silang tinitipan, di ba, pag paalis Oo. na. Sa dealer kasi bawal eh. Yung stunner kasi ayun yung mga nagsiserve ng mga juice, ng mga snack dun sa mga player. Sa kanila, ayun pwede yung personal tip. Pero sa hotel ba, yun yung bagger holder ba? Sinasabi mo? Hindi lang kasi Ayun. sa casino may hotel din naman, di ba? Ayun, siguro sa kanila palihim na Pero may iba kasing position niya na pwedeng tumanggap ng personal tip. Sa amin kasing dealer, bawal. Ganun Pwede pala, no? tumanggap, pero diretso sa tip box. Ganun. Centralize nga, Mr. Palos. Okay, gets. Okay, next topic. Marami ka bang nakikitang mga artistang pumupunta dyan? Wala. Discreet kasi. Bawal magsabi kung sino. Pero ang karamihan talaga naglalaro dyan, politiko. Politiko. Ay, Si Sino? Debold Desinas. Hindi, sino mga politiko yun, Miss Bea? Anong pangalan nila? Hindi nga pwede. Hindi kami pwede mag-name drop kasi syempre confidential yun. Lalo na Confidential. naglalaro sila sa VIP. Hindi, Paano, Miss Bea? sasabihin ko na kung Sasabihin sino ko na lang kay Sunday's best. Ano ba alam mo Sunday? Ako na lang magsasabi, sabihin ko yan. Nakita ko yan, si Bongbong, si Debold Desinas, si Bato, si Duterte, si Bongo. Yan po. Hindi. Yan po ang katotohanan. Paano, Miss Bea, pag umamin ka Hindi na ko wala talagang podcast? Pinagtitripan ka lang namin, sasabihin mo ba ngayon? Ano ba to? Totoo ba to? Totoo. Ngayon, Miss Bea, sasabihin mo ba sa amin yung mga pangalan nila pag ganun? Hindi nga ako pwede mag-name drop. Hindi, kumbaga kasi, hindi ko rin naman sila kakilala. Iba akong nakita doon. Baka matanggalan ng trabaho. Baka matanggalan. Nakakatuhan ko lang. Baka naman nanonood natin eh. Kasi doon naka-face mask. Kahit na kasi baka mamaya may taga-asino malaman. 'Di ba? Siyempre, hindi. Ay, i-chat mo na lang dito, Miss Bea, kung sino sila sa Discord. Hindi, bawal nga. I-chat. Sige. Mamaya sabihin mo eh. Kanino ko sasabihin? Tanggal pa ako eh. Pero yung mga casino ba, kasi marami na kasing nakabooking yun na dinadaya daw. May mga games daw talaga na pabor sa casino eh. Totoo ba yun? Oo. Alam mo, kasi dati din player ako sa casino. Kala ko rin ganun. Pero nung naging dealer ako, hindi pala totoo yun. Naku, may NDA yata si Miss Bea eh. Uy. Wala. Pero wala talaga.
Kala ko rin nung una meron. Parang parang binabayaran si Miss Bea para sabihin eh. Pero sige, Ikaw, joke Joy. lang. Kasi depende naman yun eh. Swerte yan lang talaga. Sa sugal, kaya nga sugal eh. Hindi, meron kasi sa social media na nahuli niya ng daya yung casinos, dinaya siya eh. Tapos bigla siyang binan, bigla siyang pinablock sa Facebook, pinapatahimik siya eh. Ano yan sa online o casino talaga? Yung player Hindi siya, na talaga. tapos nagreklamo siya, parang may ano niya eh, na-outsmart niya yung system, parang Oo. nag-trap siya eh. Tapos parang hindi ko na maalala pero nag-trap siya, tapos nung dahil sa trap niya, nalaman niya na madaya yung laro. Parang sa baccarat yata yun, parang iniiba yung cards dun sa screen. Tapos nung nalaman yung binan siya ng casino. Sa amin kasi live casino, kaya wala talagang daya. Mm, Kumbaga, wala eh. Kasi meron doon yung pinaka-machine namin, yung Angel Eye. Ayun yung hindi nagkakamali. Pag basta machine siya na doon mo ilalabas yung card, tapos nababasa niya na yun bago mo ilabas yung card. Kumbaga siya nakakaalam nun. Tapos pag pinindot mo yun, may result na agad. Kaya wala talagang dayaan. Kung advice ko lang din, huwag kayong magsusugal. Kasi for entertainment lang naman talaga yan. Ba't pa kami pupunta? ano gagawin namin dun? Tuto nga, Miss Bea. Di pala magsusugal. Maglaro kayo. Ano? Pero para sa akin lang Kasi based nga sa experience ko doon, talagang ang daming nalululong. Hindi pa masahin nila, tinataya nila. Diba? Eh hindi na ako pupunta dun kung ganun. Sa ano na lang ako, sa mall. Siguro may extra ang pera, pwede naman. Pero kung gawing bisyo yun. Tama. Mm. Dapat controlled lang. Advice No? lang naman. Oo, control. Tama, napaka-ayos po ng mensahe. Kaya dapat manood kayo sa podcast namin kasi dito puro katotohanan, puro kapangyarihan, Marami kayong matututunan. Walang halong eme. katotohanan, yan. Marami kayong matututunan dito, kaya manood na kayo. True. Lahat ng tao welcome dito. Kaya nga yung mga tao natin dito puro specialist. May physical therapist, may engineer, may architect. Tas ngayon meron na tayong casino dealer na veterano. Oo. Sanay na sa ins and outs. Ins and outs ng casino deals. Tama ba ako, Okay, Mr. Miss- Sunday? Tama. Ngayon, Miss Bea, may mga tanong ka ba sa amin? Sa mga host mo? Pero wag masyado personal kasi ako si alias Palos, ito si alias Sunday. Ano, na-enjoy niyo ba yung ganyan pagpa-podcast? Siyempre. Ano yung mga natutunan niyo, ganon? Ako na-enjoy ko tong podcast kasi ano to eh, plataforma to para mabigyan ng boses yung walang boses. Yung mga nahihiyang magsabi ng totoo, baka mabash sila. Dito nagsasalita. Natutunan ko na importante pala mag-podcast kasi importante na na maturuan yung mga manonood. Oo. Informative, ganon. Nakakuha kayo ng informasyon. Tsaka isa pa, wala ka naman siguro masasearch sa YouTube na how to be a casino dealer, di ba? Dito mo lang makukuha yung mga ganun, yung talagang personal tips and tricks. Kung ano talaga yung buhay sa casino. Tama. Tsaka yung mga experience ng mga dumadaan sa ganyang line of work, dito rin kayo makakuha ng insights. Totoo. Kung curious kayo maging casino dealer. Yun yung sa Makapag-isip. akin. Kay Mr. Sunday, ano ba sa'yo Mr. Sunday? Natutuwa ka ba? Natutuwa ako, syempre, para yung mga information hindi lang naiipon sa isang tao, napapakalat natin. Ngayon, itong podcast na to, yung ginagawa nating platform para makalat yung mga information na yun. Tama. Kinakatakutan ko lang na baka mamaya pag yung mga The Matrix nahanap kami, baka gusto kami patahimikin, yun lang. Nakakatakot naman. Baka madamay ako dyan. Hindi, may alias naman eh. May alis naman eh. Hindi ka naman si Miss Bea talaga eh. Kaya nga eh. Katrabaho ko yun, galit ako dun eh. Kaya yung sinabi ko. Oo. Sabihin mo Kaaway nga, niya po. full name niya sa Facebook.
Wag, baka mapahamak siya. Tama. Okay, Miss Bea, meron bukod sa pagiging casino dealer, meron ka pa bang other forms of income? Meron, kaya lang sa family business namin. Pero Mm, kahit pa paano tumutulong pa rin naman ako. anong family business po ba yan? Discreet po kasi medyo Discreet. Hindi, joke lang. Joke lang, hindi. Oo ba? Nag-cater kami tsaka may restaurant kami. Restaurant Nag-cater. business. Tsaka catering. Pero ngayon more on catering. Ay, gano'n naman pala kayong business, Miss Bea. Bakit hindi yun yung tinuloy mo? Ba't ka pa nag-casino dealer? Kasi yun nga, family business namin. Kumbaga syempre gusto kong may sarili akong career growth. Tsaka para hindi rin, kumbaga para din magkaroon ako ng ibang experience. Tama. Kasi, Yan ang Kasi yun katotohanan kasi dapat tayo bilang tao china-challenge natin sarili natin tapos matry natin yung mga bagay na hindi tayo komportable kasi diyan tayo mag-grow. tama. Tsaka, ang importante kasi, may sarili kang yung pera ba ganun, kaysa nakaasa ka lang sa magulang mo. Mas okay Mm. pa rin yung may sarili kang income, tsaka para kahit papaano rin nakakatulong ka sa kanila. Pero Yeah, tumutulong pa rin naman ako, hindi lang full-time na. Kasi nga siyempre may trabaho na ako. Kumbaga 'pag kunwaring may service kami sa catering, nagle-leave ako, tapos tumutulong pa rin ako sa kanila. yan ang sakit ng mga Pinoy na mahilig tumambay, mahilig umasa sa magulang. Dapat dadating yung panahon, dapat independent na kayo. O tatayo tayo sa mga sarili nating paa. Hangga't bata pa tayo, magsipag na tayo, 'di ba? Para Mm. kasi nasa huli pagsisisi. Siyempre sasabihin mo, "Ay sana pala nagsipag ako nung una pa lang," ganyan. Tama, Mahirap na tama. kasi magtrabaho ng matanda na, Tignan mo si nanay ni Carlos Yulo, umaasa sa anak, 'di ba? 'di ba? Ginawang investment yung anak. Yung mga Pinoy dapat wag nyo gagayahin yun, wag nyo gagawing investment yung anak. Hindi anak ng anak yung sagot. Hindi yun yung sagot sa kahirapan. Ano ba Ah, sagot, Mr. Palos? Magtrabaho habang maaga pa, mag-ipon tapos wag malulong sa mga bisyo. na. Wag Sa casino. wag sa kasino. Mag-ipon, ano pa ba yun? Nakalimutan ko. Kaya mo yan, Mr. Palos. Meka, nasa dulo ng dila ko eh. Hugutin mo yung dila niya, Mr. Sunday. Teka. Ano? Wag maluho, Yun, wag wag maluho. maluho. Ayun Yun, ang tama. maluho, mag-ipon. Pag-isipan mo igi yung pera kasi madalas Saan? kasi sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipino, sa tao, madalas pag mahina yung pera, mahina gumastos. Pero pag lumakas na yung pera, malakas din Malakas gumastos. lumakas. Hindi nila alam paano hawakan yung pera. Dapat pag malakas yan, hindi dapat yan inaabuso. Dapat diyan Oo. ginagrab mo yung opportunity at i-maximize mo yung pag malaki yung kinikita mo. Marami rin kasi akong Oo. mga kakilala na ganyan na dati wala, tas ngayon nung nagkaroon, sobrang luho. Sakit yan ng mga Pilipino talaga. Pinoy. Sakit yan. Bumibili ng iPhone. Hindi naman kailangan ng iPhone. Diba? Yan. Tama. Siguro pwede naman bumili kung reward sa sarili. Pero wag yung Hindi. sobra-sobra. Basta tansyado, okay lang. Pero yung Oo. parang ipagpipilit mo para lang makasabay ka sa trends. Yung ubos na ubos, no? Tama ba, Mr. Sunday, no? Tama. Ang ganda ng mga point ng dalawan to. Sana yung ganito na rin yung point ng mga kabataan ngayon. Kaya makinig kayo. Mm. Tama. Kasi Okay. ganun yun eh. Ano yun, Mr. Sunday? Wala, nalimutan ko na. Okay guys, Break magbe-break time. muna tayo. 1 minute break. We are back! Ngayon, may mga katanungan ulit tayo sa ating special guest na si Miss Bea.
Miss Bea, matanong ka lang namin, ano ba course mo nung college? HRM. HRM. So, Opo. kamusta naman yung HRM? Ano bang nangyayari sa HRM? Yung major ko kasi sa course ko, sa hotel management. Ah, Mm. Ayun somewhat na-a-apply ko naman siguro sa customer service. Pero kasi iba yung department ko ngayon, eh, sa table games ako, eh, hindi ako sa napunta service sa mismo. hindi ako napunta sa hospitality industry. Pero parang same lang din naman. Kaya lang kasi sa HRM more on food and beverage, mga gano'n. Pero na-apply ko pa rin naman sa business namin. Ah. Okay. Pero, Ano yun? Pero ano, sige. ano Sige. yun? Nalimutan ko na. Ikaw na lang. Okay, sige. Pero Miss Bea, kung babalik ka sa panahon, pipiliin mo pa rin ba yung HRM? Worth it ba yung ginastos na tuition para sa trabaho mo ngayon sa kurso, yung degree? Parang mahirap sagutin 'yan, ah. Pero kasi dapat no regrets, eh. Pero kung akong tatanungin, siguro sana hindi na lang ako nag-enroll ng so, medyo may kalakihan kasi yung tuition na pinag-aralan ko nung college ako, eh. Mhm. Lalo, Medyo mataas kasi yung tuition, oo. Pero parang kasing same-same lang kasi meron akong mga katrabaho ngayon na 'di ko naman minamalit yung ibang university, ah. Yung kumbaga yung sapat lang na tuition, gano'n. Siguro yun lang. Pero masaya rin naman ako sa dati kong school kasi siyempre marami rin akong natutunan tsaka mga naging kaibigan. Siguro yun na lang yung bonus, nagkaroon ako ng mga taong nakilala, gano'n. pero kung papapiliin ka, sabihin natin, bumalik ka sa 2018 kunwari, tapos pipili ka pa lang ng course, ano yung pipiliin mong course? Hmm, siguro HRM pa rin kasi nga ayun inline pa rin siya sa trabaho ko ngayon, eh. Tsaka yun kasi yung dun kasi talaga ako masaya. Inisip ko na rin 'yan kung gusto ko ba mag-attorney, engineer, ganyan. Pero hindi kasi yun yung gusto ko, eh. Kaya importante talaga dapat kung ano yung gusto mo. Kaya kasi dati nun pangarap ko mag-ibang bansa. Pero ngayon medyo nag-iba na, eh. Parang na-realize ko na siguro mag-ibang bansa ako, bibisita lang ako sa mga bansa, pero yung mamumuhay sa ibang bansa hindi. Bakit naman? Ba't ayaw mo mamuhay sa iba? Na kumbaga na ano ko lang naman, parang nakita ko lang din sa ibang mga kaibigan ko na nasa ibang bansa na ngayon. Parang dati talaga yun ang pangarap ko, makapag-US ako. Dapat nga mag-u-US ako, na-scam lang ako, eh. Ta's yun Na-scam. parang oo, na-scam ako ng Paano? agency. Na ano, mag-down ako ng 40,000 ta's hindi na-process yung papers ko. Talagang legitimate scammers talaga. Hmm. Tas yun, pero wala, eh, gano'n talagang buhay, move on na lang. Sa Kasi ano ba yung, may natutunan ka ba nung na-scam ka? Ano ba yung mga pwedeng paraan para maiwasan yung ma-scam? Turo nyo naman sa ano unang-una, natin. dapat ano mo, tingnan mo muna yung background nung agency kung legit ba talaga. Dapat titingnan mo yung mga feedback, mga gano'n, kung sino yung mga napaalis na nila, ganyan. Kasi yung sa'kin, kaya ako lang naman yung napili kasi kakilala nung kaibigan ko. Kaya akala ko legit talaga siya. Kumbaga, akala din nung kaibigan ko, totoong nagpapaalis. Pero sabi nung ano, nagpapaalis naman daw talaga yun. Siguro na-timingan lang na gano'n. Pero base kasi din sa nakita ko yung Facebook page niya, late ko na rin kasi nakita, eh. Baka naman, Maraming siyang ano, negative. baka naman kumita na yung kaibigan mo dyan. Hindi natin alam. Pero kasi nung last time na nakausap
usap ko yung kaibigan ko, na-scam din daw siya. Nung, Mga linyahan, parang linyahan ng mga scammer yan eh. Na-scam din ako. Ganun Ako, talaga Miss eh. Bea. Oo. Yung parang, ay, na-scam din ako. Pero yung pala parte rin siya ng scam. ay, talaga? Mga linyahan kasi para ma-off the hook sila. Kasi magmumukha kang salbahe pag syempre hindi ka na-scam. Na-scam ka din, biktima ka din. Isipin mo na lang, Miss Bea, na-scam siya, tapos nakapag-ibang bansa pa rin siya sa ibang agency. Eh, yung pera mo, hindi mo makuha siya. Anong ginamit yung pera papunta doon? Yun nga eh. 'Di ba? Pero alam mo, yung mga ganyan tao, hindi magtatagumpay. Kung ganyan ang ano nila sa buhay, dapat lumaban sila ng patas. Hindi ganun ang mundo eh. Hindi ganun. Yun eh, oh. Pero alam mo, yung sa katotohanan, ano talaga yan, mga sagabal sa pera sila. Pero hanggang dyan lang kasayahan nila, hindi sila, mababaw lang Tama. sila, ganun lang. Oh. Kikita talaga sila, magaling sila mangloko. Kaya hindi naman, yan, habang buhay na ganyan. Ano lang yan, panapanahon lang yan, may mga katapat din yung mga yan. Sa buhay natin, Miss Bea, parang bitter ka pa. Sino ba yung kaibigan mo na yan? Pwede ka bang banggitin? Oo. Pwede. Dito sa podcast, katotohanan. Alam ko kilala ni Mr. Sunday yan eh. Ano ba? Hindi ko po First siya- name muna, first name. Hindi ko po siya kilala. Kilala mo siya. Ex-girlfriend mo nga yun, di ba? Si Raulo. Ano nga, girlfriend? Gago. Hindi ko na kilala. Kaya di ba? Sino? Yung ex mo, yun nang scam. Mr. Anong Sunday, ex ko? mamaya kumita ka pala ha. Hindi nga, sino nga yun, Miss Bea? Para magpapalit masama mo na yung tayo mga- ng co-host dito. Hindi kasi ako Ayoko rin kasi magbintang, wala naman akong proof na kung kasama talaga siya dun sa pandaloko, di ba? dito. Pero sa pakiramdam mo, sa loob ng puso mo, tingin mo, kasama siya o hindi? Para sa akin, hindi. Kasi nga na-scam din daw siya ng 100,000 naman. Kasi ang nangyari kasi noon, siya kasi tinuloy niya pa rin yung application niya. Ako kasi nag-back out na ako kasi nga alam kong negative na. Tapos nakapag-usap kami noon na magre-refund, ganyan. Tapos yung kaibigan ko na yun, natuloy. Kaya siya natuloy kasi nga pinush niya. Eh ako kasi natakot na ako, nagduda na ako eh. Ngayon, kwento sa akin ng kaibigan ko na yun na yun nga, natuloy siya. Pero sobra-sobra din daw yung perang nilabas niya. Parang 500,000 plus ata. Eh dapat nasa ano lang yun, nasa 400. Parang niloko pa raw siya nung mga 100. Kasi yan sabi, dapat yung ticket kasama. Pero nung ano raw, siya pa yung bumili ng ticket niya. Ang laking pera nun. Kaya guys, bago kayo maglabas ng pera, Pag-isipan niya mabuti. maigi. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, sobrang gagaling na ng mga scammer, hacker, ganyan. Talagang meron silang mga... Talagang sanay na yung mga Alam yan. nyo ba? Ano po May yun? kwento pala ako. Na-snatch nga yung cellphone ko nitong, alam mo ba? Alam mo, gago na Ano po? Inong Sunday ha, ba't ka tumatawa? Na-snatch kasi yung cellphone ko. Nung kailan ba yun? March ba? Or April? Basta mga ganun. Saan banda? Tapos alam Saan mo- banda naman yan na snatch? Na-snatch yun sa Tondo. Tapos, edi na-snatch nga. iPhone kasi yun eh. Edi nawala na siya. Tapos, nalocate ko pa siya bandan dito na sa Pasay. Tapos, alam nyo ba, ang galing nila. Kumari sila yung Apple, hiningi yung email address ko, pati password ko. Ngayon, tumawag ako sa Apple. Yung legit na Apple. Sabi nung Apple, wala daw silang ite-text or hihingin sa'yo na email or password. Wala daw ganun. Pero ang galing nila kasi nagagamit nila yung Apple. Tapos minsan pa, tumatawag pa nga eh. Tapos kaboses ni Siri. Ganyan talaga sila kagaling. Ako din, muntikan na ako ma-scam. As in, ilalagay ko na lang yung PIN code. Tapos hakot na yung bangko ko. Kasi ako, freelancer ako. Tapos, meron akong pinagtatrabahuhan na freelance website.
Ngayon, may nag-email sa akin, tapos gumawa siya ng peking replica ng website na yon. Tapos pinapasok ko dun ng credit card ko kasi magwi-withdraw ko ng funds. Yun pala, peke na yung website. Tapos yung kausap ko dun sa FAQ, ano pala, agent pala nung mga scammer. Tapos nung Natuloy. munti ka na, tapos Hindi lang. nilinlang ko lang, tapos bigla na lang bigla na lang nag-deactivate yung email, ganun. Buti na lang hindi ko nalagay. Munti ko na talaga ilagay. Napansin ko lang parang replica pala. Pero kuwang-kuha nila yung logo, lahat. Oo. Buti na lang niwas. Kaya guys, mag-iingat kayo bago kayo maglagay ng mga card. Kasi hindi naman hihingin ng ng bangko yan eh. Yung mga one-time pin. Mm. Tama. Ito Tama. may kwento ko sa inyo guys. May kwento ako. May mga kakilala ko mga snatcher mo. May mga kakilala ko mga snatcher. Baka Miss Totoo Bea. ba? Baka nandun yung cellphone ko Wala na yung Miss Bea, binibenta nila yun. Sa tulay no, sa tulay. May pwede pero sa mga direct client rin. Sakto sa Tondo daw, minsan doon sila pumapwesto eh. Paano, Grabe paano man naman sabi? na-snatch? Naglalakad ka, tapos biglang hinakot na lang. Oo, ganun. Naglalakad ako, tapos nakamotor siya lang mag-isa. Kala ko nga prank lang eh. Yung pala totoo na. Sira Tapos, ulo, ba't mo akalaing prank? Baliktad yata maraming yung mindset. nagloloko sa akin. Baliktad yata yung Maraming mindset mo ha. Dapat muna, maloko ka muna, tapos it's a prank. Sa'yo it's a prank muna no. Pero Miss Bea, anong naramdaman mo nung na-snatch yung cellphone mo? Nalungkot ka ba? Ano bang naramdaman mo? malamang na-trauma ako. Alam mo ba ang cellphone ko nun sa loob ng 3 buwan? Alam niyo yung Vivo? Oo. Vivo Max. Ayun. Basta Vivo siya eh. Tapos, syempre nahirapan akong mag-cellphone. Tapos lagi na akong takot maglabas ng cellphone sa public, ganyan. Dapat lang, Miss Eh, Bea. ngayon kasi bumili na ako ng bago. Eh, ngayon talaga iniingatan ko na. Yung Di ko iPhone mo na ba, nila. siya? Fully paid ba siya? Anong iPhone ba siya? Ayokong sabihin, discreet. Anong discreet? Nakaplan kasi ako sa Smart. Nakaplan na ako sa Smart. Ah, kaya ginawa ko na rin na kumuha ng bago. Kasi same lang Hindi. naman. Ano ba, ako wala akong alam dyan eh. Tapos marami sa viewers sa akin hindi alam. Ano ba yung mga plan ng Smart? Ano ba yan? Depende kasi sa'yo yan. May plan lang na SIM card. Tas may plan din na may kasama na device. Which is Oo. babayaran rin. Kasi nung Monthly. una, nung una kasi kaya lang naman din ako nag-plan kasi nga nagagamit ko nun sa business. Tsaka para sa akin, okay naman. Magaan naman kasi wala pa naman akong anak. Kumbaga yun lang yung pinakagastos ko monthly. Tapos yun, sa Smart kasi noon, nag-down muna ako nung siguro mga 20 plus. Tapos ayun, may monthly. Nung una medyo nagsisi ako noon. Sabi ko, parang mali yung desisyon ko. Ang laki ng nagastos ko, ganyan. Kasi sa totoo lang din, ayoko rin yung may parang hinuhulugan. Mas gusto ko rin kasi na fully paid. Pero yun nga, kasi nga gusto ko rin nakaplan. Tapos yun, parang nagsisi ako nung una. Tapos nung ayun nga, nawala na yung cellphone ko. Ayun din ang kagandahan pag nakaplan ka. Tatawag mo lang yun sa Smart, sabihin mo lang i-cut yung SIM card para hindi nila magamit, pati yung GCash mo safe. Yung SIM card, safe. Pero yung babayaran mong cellphone, babayaran pa din no? Oo. Eh dapat nun, patapos na yung bayad ko, parang 3 months na lang. Tapos na yung cellphone ko nun, 13. Imbis na Kaya patapos lang na yung kasi, bayad, natapos yung oo. cellphone. Eh di, ayun, binabayaran ko pa rin. Tapos tinatanong na nila ako magre-renew ako. Nung una, parang nagdadalawang isip ako kasi nga na-trauma ako. Kasi ba, iniisip ko, ano ba, baka ma-snatch na naman. Di sayang. Tapos ayun, kinausap ako ng manager. Tapos, ayun, inano sa akin yung offer nila. Okay naman. Tapos,
ayun, kumuha ulit ako ng panibagong cellphone. Tapos ngayon parang para sa'kin, mas okey kasi yung plan ko parang katumbas lang ng ano, basta maliit lang siya. Kumbaga sulit na siya para sa'kin. iPhone ba siya? Oo, Okay. So Okay, nakakatakot kung nga yun, no? kasama ng load din. isipin mo Miss Bea, nakikinig sa'yo yung nang snatch sa'yo sa Tondo. Anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Ano, ang message ko lang sa kanya, galingan niya lang. 'Pag nahuli siya wala na, katapusan niya na. Kumbaga tsaka dapat lumaban siya ng patas. Kasi alam mo ang laki-laki ng katawan nun, nung nakita ko talagang hindi siya magbanat ng buto niya, 'di ba, ang laki-laki niyang tao. Parang parang gusto mo Pero rin alam niyo, ang naisip ko na lang din, buti na lang di ako nasaktan. Yung snatch lang, hindi Mm. din yung hold up na tututukan ka, gano'n. ba't mo pinapalaban ng patas Miss Bea? Gusto mo magbugbugan kayo? Gusto yata ni Miss Bea may referee pa eh. Alam niyo, hirap na hirap kami nun hanapin yung cellphone. Alam niyo ba bawat barangay chine-check yung CCTV? Eh, hindi na namin kayang mag-check ng CCTV papunta na ng Pasay. Kasi sa Tondo Mahirap na nga kami. yun. Mahirap yun. Oo, kaya guys, pag dumadaan kayo sa mga tondo, huwag niyo winawagayway yung mga cellphone niyo kasi ano na yun eh, parang spot na yun ng mga snatcher. Kumbaga Ma- dyan na nag-aabang yung mga yun. Pero kasi yung area ng Tondo na yun, alam ko safe yun eh. Pero wala na palang safe talaga. Kaya dapat lagi mag-iingat. Tama. Wala nang akala-akala ngayon, no? Ano ba ginagawa mo nun Miss Bea? Nagte-text ka ba nun? Ano yun eh, kasi papunta ako nun sa City Hall kay Mayor Isko Moreno. Hmm. Kilala na namin Pumunta yun ako ah. doon kasi ano, 'di ba na-hire nga ako sa Soler. Kailangan Oo. kumuha ng sedula, mga gano'n. Eh, inaasikaso ko, tinitingnan ko pa kung mga anong kulang kong requirements. Ayun, nahablot na, nawala na. Pero alam niyo, na ano kasi yun, sa iPhone kasi may loose mode. Once na inactivate mo yung loose mode na yun, never nila mapapakinabangan yun, kahit anong gawin nila. Ang mangyayari dun yung mga parts na lang ng cellphone ko yung mapapakinabangan. Gets niyo ba? Gets. Gets namin, parang safe na yung information, no? Parang Oo. magpa-factory reset na siya. Kumbaga naka-lock na siya. Ang kailangan nun, kaya nila gustong makuha yung email ko, password, yung Apple ID ko. Para magka-access Kasi ulit. oo, ayun lang ang tanging way yung ma-access nila yung email ko, wala. May kaibigan nga ako, na snatchan din siya sa ano naman, pero matagal na yun. Ang tawag dito, ayun nakuha yung email niya tsaka password. Ang nangyari, yung sarili niyang email hindi niya na ma-open. Naku. Paano yung identity Mm. naman niya? Wala na. Ang ginawa niya, alam mo nangyari, 'di ba may bago na siyang cellphone, ayun yung na-lock. Gumagana daw pa. Bakit Isipin niyo, paano na-double natatawa kill ka siya Miss 'no? Bea? Grabe talaga mga powers ng IT, no? 'Di ba grabe? Mm. Parang Mga IT na-double kill naman. siya. Mga IT Nagkuha gumagawa siya. nun. Yung sarili niyang cellphone na-lock pa sa sarili niyang email. Hindi niya kasi pinalitan din yung password nung hacker, na nila-login niya na ayaw na. Parang kumbaga nanakawan na siya, na-prank pa siya. Double Oo, parang kill. gano'n. Mm. Kamusta May Double naman kill. yung dalawang ano? kumbaga parang dalawang cellphone na wala sa kanya. Kamusta naman yung friend mo ngayon? Wala yung friend ko ngayon nasa ano na yun, nasa Amerika na. Mukhang umasenso na, ano? Natuto. Yung friend mo Oo. na yun, Miss Bea, crush pa ba si Mark? Oo. Hanggang ngayon? Kilala mo pala siya, oo. Hanggang ngayon? Oo. Grabe naman yun. Man.
Hindi maka-get over yun no. Malakas ang tama niya sa best friend. Binabaliwan mo. Tanginang yan. Pero alam niyo yung modus na kunwari yung may dumi ka sa balikat, tas sasabihin, "Uy, punasan mo, gano'n." May gano'n kasi ulit, sa heritage naman. Anong nangyayari nun, Miss Bea, pag pinunasan mo yung dumi mo sa Ganito balikat? kasi yan, nasa jeep yan. Mm. Ngayon papasok yung 5 lalaki. Ano yun, kumbaga parang hindi mo pagkakamalang mga ano pala, mga magnanakaw. Ngayon, parang idi-distract ka nila, maglalagay sila ng dumi sa ano mo, sa balikat mo. Kunwari ketchup, toyo, mga gano'n basta madumi. Eh, di sasabihin nila, "Uy, may dumi ka, ganyan, punasan mo." Ngayon siyempre madi-distract ka, mawawala yung focus mo sa cellphone mo, sa mga gamit mo. Ngayon kukunin nila yun, Naku, ayan. ta's Hindi lang lilituin. Magaling, hindi lang magaling. oo, magaling. Gano'n sila. Maraming topic. Talagang ano sila, grupo-grupo. Oo, grupo sila. Tsaka hindi yun, kumbaga talagang mga naka-civilian na hindi mo pagkakamalang Parang maayos yung damit nila, Miss Bea, ganun ba? Ayos yung maayos mga itsura nila. Kasi yung katrabaho ko gano'n nangyari sa kanya. Tapos ang ginawa pa nga nun, sabi, di hinanap niya na yung cellphone niya. Sabi niya, "Hala, nawala na yung cellphone ko." Sabi nung mga katabi, "Ayun na, kinuha, bumaba." Di hinabol niya, ending pala yung cellphone niya nandun pa sa jeep. Ang kumuha ano raw yun, mga naka-backpack. Tas yung Ah, backpack yung pantakip anong gagawin nila, gano'n. Kaya guys, dapat don't judge the book by its cover. Kasi Tama. hindi mo alam kung kung may masamang intention ba o may oo. masamang balak. Kaya dapat alerto ka rin lagi. Lalo na kung lagi ka nasa labas. Ayun din kasi natutunan ko. Kasi ngayon lagi akong nagco-commute, lagi akong nasa LRT, MRT, madami diyan. Kaya dapat alerto ka. Trauma, that may trauma ka. Oo, nagka-trauma ako. Kaya ayun, doble ingat. Okay, meron tayong tanong kay Miss Bea, Miss Bea, kung papapiliin ka, anong pipili mo, yung multong nakasimangot o yung multong nakangiti? Yung nakangiti na lang. Bakit? Bakit? Sabay pa kayo, Siyempre parang kahit papaano yung multong masaya, 'di ba? Di parang Mm. yung parang siyempre parang, "Ay, hindi ako tatakutin nito kasi nakangiti." Parang it's a prank lang, parang Sige. gano'n. Para sa akin yung nakasimangot. Kasi Bakit? yung multo kasi hindi ka naman kilala nun. Kaya sisimangutan, natural na simangutan ka nun. Parang alam mo, dead ma lang. Pero imagine mo Hmm. kung nakangiti sa yung multo, edi parang hindi ka naman kilala nun, tapos ba't kang ngingitaan? Edi May masamang unpredictable. motibo. Oo, may masamang motibo. Oo. Parang masamang Bakit? motibo. Uy, Bakit? bakit naging ganyan? Ba't ganyan naging podcast? Naging horror. Natakot tuloy ako. Bakit? Kaya nga hindi. Bakit kasi nakangiti pipiliin mo, di ba? Ikaw, Oo. pagkaibigan mo, ngingitian ka. Siyempre, ngingitian ka, kaibigan mo yun. Pero pag hindi mo kilala, tas nakangiti sa'yo, putang Ay, ina, di oo. ba? May masamang Alam balak. niyo ba, may nakasabay akong ganyan sa UB Express. Multo? Hindi, pasahero, lalaki. Grabe talaga yung ngiti niya, as in full na full yung smile. Akala ko kung anong meron, yung pala may sakit na. May? May sakit daw. May sakit sa ulo. Hindi ko alam. Sakit sa Sabi niya, utak. "Ay, pagpasensyahan niyo na po yun, ganyan po talaga yan, laging nakangiti." Sabi, "Ano ba yun?" Oo, may sakit daw. Hindi ko natanong kung anong sakit niya. O ngayon, tatanungin kita ulit, anong pipiliin mo, yung multong nakangiti o yung multong nakasimangot? Doon pa rin ako sa nakangiti. Multo yun, eh. Okay, sige. Bakit? Bakit? Okay. So, Miss Bea, may tanong ulit ako sa'yo. Ano yun?
Teka, nalimutan ko. Ikaw nga, Mr. Palos. Miss Bea, may tanong ako sa'yo. Paano mo ba Ano yan, Mr. Carlos? paano mo ba makaka-cope sa mga trauma? Yung parang pag na-snatch ka, may mga rehab exercise ka bang ginagawa? Parang pag may dumaan na motor, may nag-i-inhale exhale ka ba? Oo. Naging mas parang na akong baliw eh, pag kunwari naglalakad eh. Talagang maingat na ako. Yung cellphone ko nilalagay ko sa, hindi na sa bag, sa katawan ko talaga. Kasi yung bag pwede pa mahablot eh. Pero nung ang number one na ginagawa ko din lagi, nagdadasal ako syempre bago umalis. Na sana safe ako, ganun. Ayun. Malaking tulong yun. Oo, Pananalangin. magdadasal lang. Kasi yung mga trauma kasi, hindi naman basta-basta yan mawawala eh. Talagang lang, kumbaga time will tell kung kailan din ka mag-heal sa mga trauma mo. Tapos Nag-ano di ka ba mo dyan? namamalayan. Nag-ano Okay ka ba ka na. dyan? Nagpa-diagnose ka ba na kung ano? Ay, hindi naman. Pero dati kasi meron na akong ganyan dati sa trauma. Pero sa ibang, yun, kumbaga ibang pangyayari. Dati nun talagang mahirap kasi may mga medication pa ako nun para lang makatulog. Mga May ganun. antidepressants. Oo, may ganun. Talagang kailangan mo siyang i-take kasi 'pag 'di mo siya tinake, talagang mababaliw ka kakaisip tsaka di ka nga makakatulog. Yun ba yung mga panic attacks tapos Oo, yung yung hihinga ka ng panic attack, mabilis? anxiety, oo. Totoo yun yung anxiety, panic attacks. Yung bigla ka na lang kakabahan tapos mamamawis yung mga kamay at paa mo, mga gano'n. Yung parang di mo makontrol tapos hindi mo rin alam kung saan siya nanggagaling. Paano yung ginagawa mo pag nalagay ka sa ganong sitwasyon? Meron kasing kung may magse-search kayo sa YouTube, may mga remedy na kahit hindi kailangan ng gamot. Meron yung hihinga ka sa paper bag, inhale, exhale, tapos Tapos meron yung papasabugin mo. hindi, inhale, exhale ka lang dun. Tapos meron din yung rubber band, ilalagay mo sa wrist mo ta's pipitikin mo. Marami, ta's maghihilamos ka ng malamig, mga gano'n. Parang Pero Zoom. Gumagana ako ba yung kasi mga dyan, yung mga Zumba, yung mga jumping ay Yoga. oo. jacks? Parang pag Oo, alam nagpanic niyo attack ka, ba? bigla ka mag-exercise. Pwede ba yun? Totoo yun. Yung exercise nakatulong din sa'kin yun. Yung papawis kahit konti, malaking bagay yun. Kumbaga yung mental health mo nagiging okey din talaga 'pag nakakapag-workout ka, exercise, gano'n. Kaya ayun, ma-a-advice ko na maganda yun para din sa mental health, hindi lang sa pang-pisikal. Miss Bea, sa tingin mo ba may epekto yung panahon ngayon sa anxiety? Kasi pakiramdam ko kasi anxiety, depression common na sa panahon yun eh. Sa tingin mo ba dahil yan sa mga cellphone, yung mga Oo, fast gratification, may totoo epekto yun. ba yan? Bakit naman sa tingin mo? Ano ba kumbaga yung sa cellphone yung device? Hindi, kung kasi dating panahon wala naman masyadong depression, Oo. anxiety, tas ngayon marami Parang na. Social media. alam mo kasi malaking impact kasi yung social media, yung nakikita mo sa Facebook. Kumbaga 'pag may nag-post si gan'to ganyan ng achievement, hindi naman sa naiinggit ka, siyempre parang nape-pressure ka na, "Ay dapat gan'to ako." Kumbaga siyempre nakaka-pressure yung mundo, 'di ba? Feeling ko kaya minsan nung may time na ganyan ako, ako, parang social media detox ako. Isa rin yun sa nakatulong, parang wala kang gaanong kumbaga yung buhay mo, naka-focus ka lang sa buhay mo, gano'n. Kasi pag Para sa'kin sa lang. no, sa social media kasi mga fast gratification na manonood ka lang ng TikTok tas scroll na Oo, ulit. totoo yun. Sasaya ka tas May bigla kang maboboard, 'di ba? Parang nasisira yung concentration ng tao eh. Tama ba? tama.
So, Kasi di ba na-bored ka, tas manonood ka lang ng TikTok, mga video, tapos ilang oras yun. Kumbaga unproductive kasi yun eh. Dapat ang pagiging productive kasi yung paano ko masabi, ayun dapat yung nagwo-work ka, tapos nag-e-exercise. Yung exercise kasi dapat daw kahit 1 hour sa isang araw. basta consistent. Tama ba? Oo, oo. May tawag diyan eh, yung sa hormones, Ano yung yun? wait lang, di ko kasi alam gaano eh. Pero may nabasa kasi akong gano'n na, yun nga, ang epekto nga kasi nung lagi kang nasa cellphone mo, ayun mai-stress ka, ganyan. Parang panandalian lang na panahon yung nabibigay niyang saya sa'yo, pero yung epekto kasi nun yung parang mai-stress ka. Basta O, parang may ano siya, short-term dopamine tapos oo, tama. yung ano mo, parang wala ka lagi sa present, no? Mm, gano'n. Okay, Miss Bea, may tanong ako, parang kung papapiliin ka, anong mas masayang sitwasyon? Yung sitwasyon mo ngayon o yung sitwasyon mo nung college? Para sa'kin parehas lang eh. Ang kinaibahan lang siguro, dati kasi 'di ba, bibigyan ka lang ng baon, mag-aaral ka. Pero ngayon kasi ayun, nagtatrabaho ka tapos siyempre nagpo-provide ka na rin sa family mo, gano'n. Para sa'kin same lang. Pero ano ba, iba iba yung saya kasi nung college sa iba yung saya ngayon. Okay. Maganda. May tanong ka pa ba, Mr. Sunday? Wala na, Mr. Palos. Napaka-informative ng ng gabi na to. Okay, ako may last question ako para kay Miss Bea. Miss Bea, anong may papayo mo sa mga estudyanteng kumukuha ng HRM tapos sa mga taong gusto mag-casino dealer? Anong mga natutunan mo ba dyan? Tas ano yung parang pwede mo na ibigay yung pros and cons mo, 'di ba? Sige. Yung advice ko lang dapat sigurado kayo sa kung anong course na ite-take niyo. Kasi siyempre ayun yung magiging ano niyo, eh, diyan kayo manggagaling, eh. Diyan kayo matututo kung ano ba talagang gusto niyong i-pursue ng career niyo. Tapos pumili kayo ng trabahong ma-e-enjoy niyo para kahit papaano nare-reward niyo yung sarili niyo. Kumbaga kahit napapagod ka, at least masaya ka sa ginagawa mo. Kumbaga ano mo na yun, eh, bonus na yun, eh, na masaya ka sa work mo. Kasi at the same time, kumikita ka, tapos ayun masaya ka. Tapos sa pagiging casino dealer naman, yung trabaho kasi namin na yun, madali lang naman talaga din siya. Pero siyempre may part din na mahirap. Kaya dapat gusto mo yung pagiging casino dealer. Hindi lang para lang may work ka. Pero kasi kung gusto mo rin naman talaga pero kunwari kinakabahan ka baka mahirap ganyan. Lahat naman na pag-aaralan tsaka tiyaga lang, matututo ka rin. Tas yun, ano pa ba? Sige, kung may share ka pa, plataforma to para dun. Tas yun wag kayong matatakot mag-risk. 'Pag may opportunity, i-grab niyo lang ng i-grab. Kasi hangga't bata pa tayo dapat nagsisipag tayo. Kasi balang araw pasasalamatan din natin yung sarili natin kasi sa mga nagawa nating pagtitiyaga tsaka pagsisipag. Magbubunga din lahat 'yan. Kumbaga sa una lang naman talaga mahirap, pero pagkalaunan mafi-feel mo rin yung ano, na kumbaga yung pinaka-reward dun, yung siguro pagkalaunan ng pagtanda mo, may maayos ka ng buhay gano'n, may ipon ka na. Kaya pagbutihan mo lang. Napakagandang mensahe galing kay Miss Bea. Grabe yung closing natin. Opo, Seryoso kayo? Parang binobola niyo lang ako, eh.
Pero ano Hindi. masasabi niyo? Pang motivational speaker, no? Pang talambuhay. Pero totoo nga yun. Pero alam nyo, nagkaroon din ng maraming problema. Nagpintig Alam ni yung Mr. balahibo ko. Sunday yan. Di ba Hindi ko Mr. alam. Sunday? Hindi ko alam yun, Miss Bea. Ano Basta ba yun? ganun. Sige, share mo. Hindi, kumbaga, syempre, kumbaga during journey ng buhay mo, merong mga bagay na hindi mo maasahang pangyayari na magda-down sa'yo. Tama. Pero dapat ang gagawin mo, Mm-mm. bumangon ka lang, huwag mo susukuan yung mga pangarap mo. Kasi hindi naman nandun natatapos yung buhay. Kasi iniisip Yan. ko, siguro sumuko ako nun, nasa na ako ngayon, di ba? Kaya dapat, tuloy mo lang. Ayun lang naman. Okay, Huwag guys. kayong panghihinaan ng loob pag may nangyaring masama sa inyo kasi hindi naman forever na ganyan ang buhay. Yun talaga. Mhm. Very inspirational message para galing kay Miss Bea. Yan yung mga bagay na hindi mo matututunan sa classroom. Mga life experiences. Yung life experiences, totoo yun. Tama. Kaya, tsaka alam nyo, ilang taon na ba kayo, Mr. Palos at Mr. Sunday? 24. O, di ba, 24. mga ganyan. Ito kasi yung phase ng age ng talagang madaming pagdadaanan. Ito yung parang age na nakaka-pressure, ganon. Kaya pag may naging problema o natural lang yun, parte yun ng buhay. Doon ka lalakas. Totoo yun. Anong age ba yung masarap na? Kasi parang nagsasawa na ako eh. Ako rin. Sabi nila siguro pag mga bandang mga magpo-40, mga ganyan. Tanda na. Tagal pa, puta. Ito naman Pero, yan. pero alam mo kasi, depende na yun sa'yo kung paano mo yung buhay mo. Ang sikreto kasi sa buhay, pasayahan na lang yan. Wala na bang ibibilis yan? Pag manega kasing tao, wala, malungkot ang buhay mo. Kaya dapat lagi ka lang positive. Pero mahirap kasi maging positive eh. Paano pag na-snatch yung iPhone mo? Hirap maging positive. Uy, alam mo ba, ang iniisip ko na lang nun, yun lang ang nawala sa akin. Yun. Kasi naman Perspektibo, no? Perspektibo. Oo, kumbaga, baka mapatay ako, ganun. Eh di okay na yung mawala na yun, di ba? Tama. Hahamon. Pati sa laban. Totoo yun, nasa perspektibo lang ng tao kung paano mo titingnan ang buhay. Kaso, ano kasi ang buhay eh. Hindi kasi patas yung buhay eh. Sabi nga ni Leonardo da Vinci, life is unfair, di ba? Totoo naman yun. Nasa sa'yo na yan kung paano mo tingnan nyo kayo, nagpo-podcast kayo, di ba? Oo. Para may, yung mga kagaya nung nahihirapan sa buhay ngayon. Marami diba? rin Maganda rin na maganda makita nila na hindi lang sila yung nahihirapan, lahat tayo nahihirapan. Yung platform nyo rin kasi, may natutulungan din kayo. May mga natututo sa inyong tao. Nakapag-share kayo ng insight. Paano may matututo? Wala naman nanonood. Meron, si Isko. No? Binoto ko yung si Isko. Presidente siya. Tayo hindi niya binoto, no? Hindi talaga. Tayo hindi buboto yun. Pogi kasi. Artista yun eh. Bakit ka buboto yun? Artista yun eh. Yung presidente siya, hindi niya siya binoto. Hindi. Yung isa yung matalino. Si Lenny. Ting Lacson. Si Isko kasi yun eh. Kamukha mo kasi artista Ting Lacson, di ba, Mr. Palos? Kamukha si Isko. Kamukha daw ni Sunday si Isko eh. Hindi kamukha mo James si Duterte. Sino yun? Guys, nagpapasalamat po kami ng marami kay Miss Bea sa pag-share nung niya, experiences niya, lalo na sa pagiging casino dealer, tsaka experiences niya sa HRM, tsaka yung mga naturo niya sa atin, yung na-scam siya tapos nakita siya ng baliw. Sana matanda natin yung mga aral na sinare niya dito. Tama. So, share ako kahit pa sa
sana may mga natutunan yung ibang tao sa akin. Okay. yun Napamamagitan nyo. Kaya thank you din sa inyong dalawa sa pag-guest sa akin ngayong gabi. yan, dapat walang problema. Kung gusto mong mag-guest dito, pwede ulit. Pero kung may Comment gusto lang kang kayo. ipag-guest na iba, pwede rin. Mag-imbita ka. Ah, Comment sige. lang. Mhm. Para sa mga fans dyan, comment lang kayo kung malaki bayad namin dito. Gusto Mm. Sa niyo mga yung guest mga namin. preso? Tanungin nyo nga yung mga preso kung ano yung mga ano nila, kung ba't sila nakulong, ganon. May kakilala ka bang preso? Meron madami. Bakit? Preso, sige. Meron. May kakilala. Kung snatcher, hacker, lagay mo. Hacker, drug lord, yung kakilala ko. Ano ba Kaso yan? baka naman magbi-VPN muna kami kasi baka matrack yung address namin pagkatayin pa kami. Oo. Delikado naman nata yun. Okay guys, abangan nyo kami next episode. Okay guys, salamat sa pag-tune in. Nagpapasalamat kami ng marami kay Miss Bea sa pag-share niya ng mga kaalaman niya sa mga experience, lalo na sa pagiging casino dealer. Tama, kasi itong podcast na to, plataforma to ng katotohanan, tsaka plataforma ng mga walang boses. Tama. Mm. Unfiltered.